Ola from Barcelona. Samahan niyo kami bumiyahe ng 4 na oras para makakita ng snow. 3 araw na mag-i-stay sa isang bungalow na may napakataas na hagdan. Iikot ko na rin kayo sa napakagandang lugar dito sa Spain na tinatawag na Valdaran. At papasukin na rin natin ang isang garahe ng isang milyonaryo naming kaibigan. Kung saan ako inapasana all na lang. So eto na ang part 1. Dahil may 3 araw na namang day off itong asawa ko, siguradong mababawasan na naman ito ang ipon ko. Kaya naman sabi ko magluto na lang tayo doon para makatipid naman kahit paano. Nagluto rin ako kahapon ng soup na babaunin namin kasi malamig nga yung lugar na pupuntahan natin. Nag-lunch na rin kami sa bahay bago umalis. At itong 2 anak ko tuwang-tuwa sa ulam kaya nagkakamay na naman. Fried chicken, breaded zucchini, green beans at kanin ng lunch namin. Bago umalis, sinigurado ko din may pagkain at tubig itong 2 rabbits na alaga ko. Sisilip-silipin na lang sila dyan ni sister-in-law. Sobrang excited na nga namin at sa wakas magkakaroon ulit kami ng family bonding. Kaya pagka-lunch dinala na namin si Twister sa hipag ko at uminom na lang ng kape itong Shabjama para hindi antukin sa daan. Once a year, sinusubukan namin pagbigyan ng request sa mga anak namin na makakita at makabuo ng snowman. Dito kasi sa Barcelona kung saan kami nakatira, hindi nag-i-snow. Posible pero hindi siya common dito. Yung nga palang bundok na nakikita nyo ay ang likod na bundok ng Montserrat. Ito yung palaging sinasuggest kong puntahan ng mga tourist dito. Merong magandang church doon sa taas at hindi siya ganong kalayo sa Barcelona. Hindi pa nakakalayo, nakatulog naman agad itong mga anak ko. Grabe yung ulap po, ang itim. At parang lilipad din kami sa sobrang hangin. Kaya binagalan namin ng takbo. Muntik na kasing humampas sa kotse namin isang sangay ng puno kanina. Hindi ko lang nabidyohan. Sayang. Halos 2 oras din nakatulog ang mga bata pero ginising rin namin para makita nila ang magagandang view sa daan. Tingnan nyo naman si Jana tuwang-tuwa sa mga nakikita niya. Kahit mahabang biyahe din naman magrereklamo yung dalawa. Basta may pagkain silang kinukutkod dyan. At as long as pinapatutog namin mga favorite songs nila sa sasakyan. Dahil medyo malayo-layo na rin ang narating namin, huminto muna kami para iunat ang mga katawan namin at magmerienda. Tumigil kami sa isang supermarket para bumili ng ilang pagkain na dadalhin namin doon sa bahay na tutulugan natin. At eto na nga, gabi na. At sa wakas andito na tayo sa Berneda Camping Mountain Resort. At naawa nga ako dito sa mga anak ko kasi na-expect namin na may snow na pagdating namin dito. Pero yan lang ang konti lang. Kulang pa sa gagawin kong halo-halo at mais con yelo. Pero nung hinaharap na namin ang bungalow na tutulayan namin, nag-umpisa na nga mag-snow. Kaya nakanganga na yung 2 dyan. Ito naman ang itsura sa loob ng bungalow. May maliit na sofa na parang 2 lang ang kasya. May hagdang makitid papunta sa taas. May maliit na kusina na may electric stove, microwave at ref. Isang dining table na good for 4 at isang cute na banyo. At andito naman sa taas sa mga kama. Medyo delikado lang itong hagdang para sa mga batang maliliit. Pero enjoy na enjoy 2 anak ko na magkubat akyat dito. In 30 minutes na puno kaagad ng snow ang kapaligiran. Kaya bumuo din kaagad ng snowman itong mga anak ko na pinangalanan nilang Fernando. Buti nila nagbaan ako ng isang karot. Nilagyan din nila si Fernando ng red scarf at baka nga naman lamigin. Hinayaan namin maglaro sila sa labas ng 1 oras. Sinulit talaga nila lalo na si Jana. Gusto niya na may experience doon na maglakad sa snow na nakaapak pero ayan 3 seconds lang kasi masakit yan sa paa. Naalala ko tuloy yung pakiramdam ng first time ko makita ng snow. Para akong naging bata. Maiyak-iyak ako noon at hindi makapaniwala. Kinain ko rin yung yelo at binuo ko rin ang first snowman ko. Nangyari yun nung bagong dating ako sa Spain. Dinala talaga kaagad ako ng buong pamilya ng asawa ko sa Andorra para ma-experience ko ito. Saksa sila sa kaligayahan ko nung una ko nakita ang snow. Anyway, pinapasok ko na rin ng mga anak ko sa loob at baka kakulagnatin. Wala pa naman akong dalang gamot kasi minadali talaga ako ng Shabjama kanina. Kaya pati yung soup na pinaghirapan kong lutuin nakalimutan rin naming dalhin. Kaya ending ayan burger na lang. Kaya tuwang-tuwa yung 2. After dinner, naglaro lang kami ng Uno. Maniniwala ba kayo na tinalo kami ng ilang beses ang buso namin sa Jana dito? Bukas ko na lang itutuloy ang vlog na ito. Kung saan ipapakita ko sa inyo na muntik na kami ma-stranded dito sa dami ng yelo. So siya hanggang sa susunod. Adios!